Si Harry Brown ay isang matandang pensyonado at veterano ng Royal Marines na mag-isang naninirahan sa isang napabayan at magulong bahagi ng London. Regular niyang binibisita ang kanyang may bahay na si Kathy, na dinala sa kalapit na ospital. Dahil sa talamak na aktibidad ng mga gang sa lugar, iniiwasan ni Harry ang pagdaan sa madilim na pedestrian underpass at pinipili ang mas mahabang daan patungo roon. Pagdating niya sa ospital, masama ang balita, hindi maganda ang kalagayan ni Kathy. Sa pagmasid sa mga pasyente sa paligid, alam ni Harry na malapit na itong mawala. Ginugugol niya ang karamihan ng kanyang mga araw sa paglalaro ng chess kasama ang kanyang nag-iisang kaibigan na si Len, ang tanging taong kaya niyang pagsabihan ng tungkol kay Kathy. Si Len, na nagtatanong kung kamusta na ang asawa, ay nagngingit-ngit sa galit sa kung ano na ang naging hitsura ng kanilang komunidad, lalo na matapos masaksihan ang isang transaksyon ng droga sa mismong pub sa harap ng may-ari nito na si Sid, nang walang kumukurap na kahit sino. Hinihinala ni Len na sangkot din dito si Sid, ngunit nais lang ni Harry na huwag nang makialam at pinapayuhan si Len na pabayaan na ito. Nang gabing iyon, pinapanood ni Harry mula sa kanyang bintana ang isang grupo ng mga kabataang magnanakaw na sumisira sa isang nakaparadang kotse. Nang lumabas ang may-ari upang pigilan sila, pinagtulungan at binugbog ng huston ng gang ang lalaki. Isinara ni Harry ang kanyang kurtina at nag-alinlangang umiwas. Maya-maya pa, tumunog ang telepono, si Kathy ay nagbibigay hula na. Nagmamadali siyang lumabas sa buhos ng ulan, ngunit dahil pinili pa rin niyang huwag dumaan sa underpass, huli na ang lahat, pumanaw na si Kathy. Isa itong masakit na paalala na ang pag-iwas sa gulo ay hindi nangangahulugang iiwan ka rin ng gulo. Ilang sandali ang lumipas, inilibing si Kathy, at si Len ay nanatiling kasama niya sa buong panahong iyon. Pagkatapos, naupo silang dalawa para sa isang tahimik na laro ng chess. Ibinahagi ni Harry ang isang alaala na bihirang balikan, ang tungkol sa kapwa niya marino na si Bob, na naging dahilan kung bakit niya nakilala si Kathy. Si Kathy ang kadate ni Bob sa isang military dance, ngunit hindi maalis ni Harry ang tingin sa mga mata nito, kaya, inagaw niya ang dalaga at huli na ang pagsisisi. Napansin ni Len na ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Harry ang kanyang panahon sa Marines, at sinamantala niya ang pagkakataon upang itanong kung may napatay ba si Harry noong siya ay naglilingkod pa. Mabigat ang naging dating ng tanong at makikita ang pagkaiwan sa mukha ni Harry. Sinabi niya kay Len na ang Marines ay tila ibang yugto ng buhay at ibang tao ng buo. Nang dumating si Kathy sa kanyang buhay, gumawa siya ng malay na desisyon na iwanan ang lahat ng iyon sa likod at hindi na lumingon pa. Maya-maya, inihayag ni Len ang tunay na bumabagabag sa kanya, ang lokal na gang ay hindi lamang ginagawang hindi komportable ang kanyang buhay sa malayo, aktibo na rin nila siyang pinupuntirya, pati na ang pagdura sa kanyang mukha. Sawa na siya, at ipinakita niya kay Harry ang isang patalim na inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang Amerikana. Pinayuhan siya ni Harry na dalhin ito sa pulisya, ngunit dumaan na si Len sa landas na iyon at walang narating. Desidido na siya. Hindi nagtagal, isang bante ng basura ang natagpuang nasusunog sa labas ng apartment ni Len habang siya ay natutulog. Nagising siya sa usok at napilitang lumabas habang nagmumura sa dilim. Kinabukasan, sinagot ni Harry ang katok sa kanyang pintuan at nakita sina Detective Inspector Frampton at Sergeant Hicks. Pinaupo nila siya upang ibalita ang masamang balita, patay na si Len. Natigilan si Harry, hindi makapagsalita ng buong 1 minuto. Natagpuan ang bangkay ni Len sa loob ng pedestrian walkway. At nais nilang malaman kung may napansin ba siyang balisa rito kamakailan. Ikinwento ni Harry ang mga suliranin ni Len sa gang, unit ng walang mga pangalan, hindi mabilis iuusad ang investigasyon. Habang umaalis si Frampton, iniabot niya ang kanyang calling card at nagmungkahing tumawag sa isang tao para may makasama si Harry, ngunit wala nang natira sa mga taong malapit sa kanya, pareho na silang wala. Sa sandaling sumara ang pinto sa likod ng mga pulis, tuluyang bumagsak ang emosyon ni Harry. Sina Frampton at Hicks ay biglang pumasok sa bahay ng hindi kilalang leader ng gang na si Noel at inaresto ito sa hinala ng pagpatay habang sumisigaw ang ina nito sa pagtatanggol. Inihagis nila ito sa sasakyan at napansin ni Frampton na hindi man lang nagtanong si Noel kung sino ang pumatay kay Len. Bukod kay Noel, dinala rin ng mga opisyal ang iba pang miyembro ng gang na sina Carl, Mark, at ang lulong na si Dean. Sinubukan ni Frampton na kausapin si Dean, ngunit itinanggi ng buong grupo ang anumang kaalaman tungkol kay Len o sa pag-atake. Umalis ang mga pulis nang walang nakuhang kapakipakinabang. Kinabukasan, dumalaw si Harry upang mag-alay ng panalangin sa libingan ni Kathy, pagkatapos ay tumungo sa pub para uminom. Habang binibilang ang pera para sa inumin, may ilang barya at papel na pera ang natapon sa bar, at napansin ito ni Dean na nasa pub din. Umuwi si Harry sa dilim, medyo sumasayaw ang mga paa, nang biglang lumitaw si Dean mula sa dilim na may dalang patalim at humihingi ng pera. Hindi umurong si Harry, nang sumugod si Dean, pinairal niya ang kanyang likas na instinct. Iniwas at inilipat ang direksyon ng talam hanggang sa bumaon ito sa dibdib ni Dean. Mabilis na naglakad pa uwi si Harry, hinubad ang dagwang damit, naligo, at nahiga upang magmuni-muni. Kinabukasan, isa pang katok mula kay Frampton ang gumambala sa kanya. Sa loob,
Nakita niya ang larawan ni Harry noong panahon ng Royal Marines at napansin ang hindi tapos na laro ng chess sa mesa. Ngunit alam ni Harry na hindi siya naroon para sa maliliit na usapan, ipinaliwanag ni Frampton na ang patalim na ginamit sa pagpatay kay Len ay pag-aari mismo ni Len. Pinigilan siya ni Harry bago pa man ito makatapos, at nilinaw na nasa kay Len ang kutsilyo dahil ipinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili. Tumaas ang timpla ni Harry, si Len ay hinaras at pinagbantaan, lumapit sa pulisya, ngunit walang ginawa. Ipinaliwanag ni Frampton na dahil sa ang sandata ay kay Len, maaaring iangkin ng mga umawi sa kanya na self-defense lamang ito at mahaharap lamang sa kasong manslaughter. Hindi makapaniwala si Harry na napakalayo ng narating niya para sabihin lamang iyon, at itinaboy niya ito palabas. May nagbago kay Harry nang umalis ito. Nang gabing iyon, binuksan ni Harry ang isang lumang kahon ng maiinit na alaala at kinuha ang isang patalim. Tinungo niya ang nasunog na apartment ni Len at pumasok sa bintana. Mula roon, natanong niya ang pedestrian underpass sa ibaba kung saan nagtitipon ang ilang kabataan malapit sa pasukan na gumagawa ng kalokohan. Pinanood niya ang isang magkasintahang huminto para bumili ng droga at kung paano sila ginambala ng mga siga. Nang subukan ng lalaki na ipagtanggol ang kasintahan, naglabas ng baril ang isa sa kanila na kamukha ni Carl. Sinundan ni Harry ang isang miyembro ng gang na si Kenny sa isang drug house. Kumatok siya at nagpakitang tao bilang isang potensyal na customer. Sa loob, nakilala niya ang isa pang tauhan na si Skinny, na nagtutok ng baril sa kanyang mukha hanggang sa pinigilan ito ni Skinny. Nagkwento si Harry na kailangan niya ng baril para maitaboy ang mga kalapati sa kanyang bubong, at epektibo itong naniwala si Skinny. Inikat ni Skinny si Harry sa indoor drug farm at dinala sa isang silid sa likod kung saan may babaeng walang malay sa sofa, habang may tumutugtog na video sa malapit na nagpapakita kay Skinny na umaatake sa isa pang walang malay na babae. Inalok ni Skinny si Harry na gawin ang gusto niya sa babae sa halagang 50 quid. Nasusuka si Harry ngunit kinontrol ang sarili, nakatutok pa rin sa pagkuha ng baril. Naupo siya habang si Skinny ay nagtuturok ng droga sa sarili sa kanyang harapan. Pagkatapos, ibinuhos ni Kenny ang isang bag ng mga baril sa mesa sa harap ni Harry na may sigla ng isang nagpapakita ng mga laruan. Pinuri nila ang kalidad ng mga ito at nagkasundo sa presyo, 1 libra bawat bala at 700 para sa .38. Habang abala ang dalawa sa droga, tahimik na kinalkal at nilagyan ni Harry ng bala ang isa sa mga baril. Kinuha ito ni Kenny mula sa kanyang ngunit hindi sinuri ang silid, chamber. Ang problema, may hawak pa ring sandata si Skinny at nakatutok ang mga mata kay Harry. Nang magmungkahi si Harry na dapat silang humingi ng saklolo para sa babaeng walang malay, sinabihan lang siya ni Skinny na magbayad at umalis na. Lumingon si Harry kay Kenny at pinutukan ito sa tabi, ngunit walang laman ang silid ng baril. Ganap na nawawala ng bait ang mga lalaking ito, ngunit alam ni Harry na ngayon o huli na ang lahat. Sinaksak niya si Kenny sa kamay at sinugod si Skinny, ngunit sumable ang putok, bumaril pabalik si Skinny nang hindi alam na ubos na ang kanyang bala. Pinabagsak ni Harry si Kenny at binaril si Skinny, na tumakas patungo sa loob ng operasyon ng droga. Nang matagpuan ni Harry si Skinny, nakahandusay na ito at sugatan. Pinulot ni Harry ang sandata nito at sinabing hindi nito namantina ng maayos ang kanyang baril. Habang naghihingalo si Skinny, tahimik na sinabi ni Harry na hindi ito makakaligtas, nakakita na siya ng ganoong sugat noong gyera at pinapanood ang mga kasamahan na dahan-daang namamatay dito. Sinabi niyang sana ay tinawagan nito ang ambulansya para sa babae, pagkatapos ay pinutukan ito sa ulo. Isinakay ni Harry ang babae sa isang malapit na truck, kinuha ang lahat ng mga sandata, sinunog ang gusali, at nagmaneho palayo. Huminto siya sa tapat ng isang ospital, nag-iwan ng salapi sa loob ng bag ng mga baril para sa babae, bumusina, at umalis. Nakipagpulong si Frampton kay Superintendent Childs, ngunit sa kabila ng hindi pa nalulutasan na kaso ni Len, ibinaling ni Childs ang kanyang focus sa mga kamakailang pamamaril sa drug house at nagbalak na maglunsad ng bagong operasyon laban sa karahasan ng baril at droga. Ang imbestigasyon sa pagpatay kay Len ay pansamantalang isinantabi, at pinaalis niya si Frampton bago pa ito makapagsalita. Ibinigay ni Harry ang natitirang pera sa isang simbahan at binisita ang mga libingan ni Kathy at Len. Nang gabing iyon, mula sa bintana ng apartment ni Len, namataan ni Harry ang isang dealer na nagngangalang Troy na dumating para mangolekta ng pera mula kay Noel, na nagbebenta ng droga upang bayaran ang utang. Pagkatapos ng palitan, tinawag ni Troy si Mark at dinala sa isang liblib na lugar kung saan ginawan siya ni Mark ng sekswal na pabor. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan at tumama sa ulo ni Troy, si Harry iyon. Hinayla ni Harry si Mark patungo sa isang abandonadong apartment at pinilit na magsalita tungkol sa nangyari kay Len. Itinanggi ni Mark ang lahat at tumangging magsalita, kaya hinampes ni Harry ang mga binti nito ng alambre. Sinabi niya rito na kung hindi ito magsasalita, babarilan niya ang mga tuhod nito. Sumuko si Mark at iginiit na si Len ang unang lumapit sa kanila bitbit ang patalim, at binugbog lamang nila ito ng kaunti. Hindi naniwala si Harry at idiniin ang baril sa ulo ni Mark hanggang sa isinigaw nitong nakunan ng video sa kanyang telepono ang buong pangyayari.
Pinanood ni Harry ang video, nakita niyang si Len nga ang naglabas ng patalim, ngunit pinagtulungan siya ng buong gang at binugbog. Isang nakatalukbong na figure ang nagbaon ng kutsilyo kay Len, at si Noel pa ang nakitang umihi rito. Nayanig si Harry sa pinanood, ngunit ang gulat ay napalitan ng malamig na galit, hiniling niyang malaman ang pangalan ng mismong pumatay sa kanyang kaibigan. Maya-maya, sina Noel at Carl ay nasa walkway kasama ang dalawang babae nang si Mark ay lumitaw na may nakapulupot na kadena sa kanyang leeg at halos hindi makagalaw. Parehong naglabas ng sandata sina Noel at Carl dahil sa gulat, at sa kadilimang iyon ay nagpaputok sila na tumama naman kay Mark. Isang putok ang nagmula sa dilim at nagpabagsak kay Carl. Lumabas si Harry sa liwanag, ngunit nakakuha pa ng tiyempo si Carl para tumakbo si Noel. Hinabol ito ni Harry, ngunit hindi na nakisama ang kanyang katawan, inatake siya ng kanyang hika bago pa man niya maabutin si Noel. Mabilis siyang nag-isip at itinapon ang kanyang sandata sa ilog. Nagising si Harry sa isang silid ng ospital habang sina Frampton at Hicks ay naroon para tanungin siya, ngunit mabilis siyang inihatid ng mga nurse palayo bago pa sila makapagsimula. Nagtagal si Frampton at may napansin sa jacket ni Harry na iningatan niya para sa sarili. Bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen dahil may kakaibang bumabagabag sa kanya tungkol kay Harry. Sinabi niya kay Hicks na naamoy niya ang cordite sa jacket nito, ang nalalabi sa pulbur, bagaman hindi ito pinansin ni Hicks. Bumalik sa istasyon, naghahanda na si Childs at ang koponan para sa malawakang operasyon sa buong lugar. Para kay Childs, si Harry ay isang saksi lamang, ngunit para kay Frampton, ito ang pangunahing sospek. Inilatag niya ang mga koneksyon sa pagitan ni Harry, Len, at ng bawat patay na miyembro ng gang, at humiling ng warrant upang masubukan ang jacket ni Harry para sa gunshot residue. Nag-alinlangan si Childs na ang isang pensyonado ang nasa likod nito at binanggit na hindi sinundan ni Frampton si Troy o ang mga kasamahan nito. Pagkatapos ay sinabi niyang isinali siya sa maikling listahan para pamunuan ang isang pag-inquire sa identity theft, na nag-iwan kay Frampton sa pag-iisip kung ito ba ay isang promosyon o paraan lamang upang ilayo siya sa kaso. Nang gabing iyon, pinangunahan ni Childs ang malaking operasyon ng pulisya sa apartment complex, kung saan hinuli ang ilang sospek. Ngunit ang ibang miyembro ng gang sa lugar ay agad na gumanti sa pamamagitan ng pagbato ng mga bato sa mga pulis at pagtataboy sa kanila. Mabilis na lumala ang sitwasyon at naging isang ganap na riot ang buong komunidad na hindi makontrol ng mga pulis. Tumakas si Harry sa ospital ng mag-isa ng walang palm, binabaliwala ang kanyang karamdaman. Napagtanto ni Frampton na nawawala siya at hinalang patungo ito kay Noel, bagaman sa puntong ito ay ipinahiwatig na ni Hicks na maaaring may ginagawang pabor si Harry sa kanila. Lumusat si Harry sa gitna ng riot pabalik sa apartment ni Len upang kunin ang baril na itinago niya roon. Dumating sina Frampton at Hicks sa estate, ngunit isang ibinato ang Sam Iris sa kanilang windshield at lumikha ng malubhang pinsala kay Hicks. Biglang lumitaw si Harry upang tulungan sila, at magkasama nilang dinala si Hicks sa pub ni Sid habang inutusan ni Harry si Sid na tumawag ng ambulansya. Sinuri ni Harry si Frampton, at natigilan ito nang makita ang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Sinabi niya rito na hindi ito isang war zone at ang laban na ipinaglalaban niya ay hindi katulad ng sa kanyang alaala. Ngunit sinabi ni Harry na ang kanyang mga kaaway noon ay may ipinaglalaban, ang mga hayop na ito ay nananakit ng mga tao para lamang sa kasiyahan. Nagbabala si Frampton na kapag pinatay niya si Noel, tatapusin din siya ni Sid. Nagulat si Harry at nagtanong kung bakit, at doon na sinabi ni Frampton na si Sid ang tiyuhin ni Noel. Walang pasubaling lumapit si Harry kay Sid na hindi pa rin tumatawag ng ambulansya. Hiningi ni Harry ang kumpiskadong telepono ni Noel, at tumunog ang ringtone nito mula sa silid sa likod. Lumabas si Noel na armado, ngunit pinababa ito ni Sid at hiniling din kay Harry na ibaba ang baril. Sinabi ni Sid na hindi siya naniniwalang pinatay ni Noel si Len. Ipinakita ni Harry ang video, nang makita ito, sinabi ni Sid na hindi niya mapapayagang barilin ni Harry ang sarili nitong pamangkin. Nag-alinlangan si Harry at ibinaba ang baril, ngunit sinunggaban ito ni Sid at sinuntok sa tiyan. Sa itaas, sinusubukan ni Frampton na tumawag ng saklolo nang atakihin siya ni Noel. Sinabi nito sa kanya ng tahasan ang mga planong gagawin sa kanya. Hinayla ni Sid si Harry patungo sa bar at ipinahayag na itatapon niya ang mga bangkay sa kalye para takpan ng riot ang lahat. Sinimulan niya kay Hicks, sinasakal ito ng walang awa. Sinundan ito ni Noel at sinakal si Frampton, ngunit mabilis na inabot ni Harry ang nakatagong pistola mula sa kanyang medyas at pinutukan sa liek si Noel. Ang putok ay nagudyok kay Sid na bumaril pabalik at tinamaan si Harry sa balikat. Nang kumilos si Sid para tapusin siya, lumitaw ang mga pulang laser dot sa kanyang dibdib, nakontak na pala ni Frampton ang mga saklolo. Itinaas pa rin ni Sid ang kanyang baril kaya pinagbabaril siya ng mga dumarating na pulis. Makalipas ang ilang araw, humarap si Childs sa harap ng mga kamera sa isang press conference kasama ang iba pang opisyal ng pulisya, hinaangkin ang kredito sa pagbuwag sa gang. Nagtanong ang isang mamamahayag tungkol sa mga usap-usapan na isang vigilante ang talagang responsable sa mga pagkamatay, ngunit mabilis itong pinasara ni Childs at sinabing walang ebidensya para suportahan ito, tapos ang usapan.
At dahan-daang nagbalik ang isang uri ng kapayapaan sa buong komunidad. Sa pangwakas na eksena, naglalakad si Harry ngunit sa sandaling ito dumaan na siya sa bypass ng underground. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa Recap Master PH para sa mga bagong videos at movie recaps. Maraming salamat!